kung yun ang sinasabi nila. Pero yung simple on and off na depression, yung nalulungkot siya na hindi niya maintindihan, natutulala siya, na hindi naman dati nangyayari. Kung baga parang, tignan nyo na kung kamustahin niyo man lang ba. Ayan. Changes in appetite, may mga bata tayo, sex drives, or daily functioning. Di ba yan, kapag na-depress ka, it's either ayaw mong kumain or sobrang kumain. Tapos, dahil lang nasabihan ka na mataba ka, kakain ka, susundin mo yung lalamunan mo, susuka mo. Basta mapasok ka ng laman ng pagkain yung tiyan mo. Yan. Sa mga matatanda, o mga bata ka, meron mga napapansin natin yung mga pag nasa kalsada tayo, biglang nag-e-exhibition. Yan, yung mga sakit din yan. Or biglang umilig, biglang umayaw, ayaw lang magbigay ng asawa. Realidad yan. Tapos daily functioning. Sa mga estudyante, biglang hindi papasok. Ayaw na magbasa, ayaw na magsulat. Sa mga magulang, kapag ako, may time ako na ayaw ko pumasok. Pero hindi na, may severity yan eh. Kasi okay lang naman na makaramdam ka ng mga ganun. And valid yun. Pero pag nakita na natin na, uy, lagi na akong namimimuhan na ako ng gusto dahil lagi na akong absent. Diba? Late na ako ng 5. Hindi ko pwedeng sumampo, pero itong buwan na to, nag-15 na. Anong nangyari? Bakit gano'n? Diba? May mga functions na ine-expect sa atin ng lipunan na hanggang maaari ginagawa natin. Pero kapag nag-decline na tayo, yung sinasabi na nila meron emotional and psychological quitting sa trabaho. Dati masigasig ka, ayaw mo na. Bakit? Anong underlying cause mo? Ito din yung pinakamalala. Nahihirapan na tayo isipin or nagkakaroon na tayo ng difficulty in realizing what is real and what is not. Meron na tayong mga hallucinations, meron na tayong delusions. Yan na yung pinaka-malala. Na minsan, may mga pasyente kami, yung nakakatay sa mga yasip. Tinatanong namin, ano yung pakiramdam nila habang sinasaksak nila yung mga kamag-anak nila. Akala nila, manok lang daw yung pinapatay nila. So, wala na. Tapos, meron din mga pasyente na nagsasabi na may bumubulong sa amin, si Satanas. Di natin tuloy alam kung yun ba ay totoo or talagang kasama na sa hallucinations nila. Yeah. Excessive worry, fear, or unusual thoughts. Yan. Okay lang naman na matakot tayo na may lindol. Pero yung hindi ka na makakatulog, konting ibon, yung, di ba, yung makaramdam ka lang ng alog, mininervyos ka na. Ay, baka meron ka ng traumatic stress disorder. Hindi naman tayo pwedeng mag-diagnose noon kasi doktor. Pero kasi, isang key doon is yung self-awareness. Yan. Unusual thoughts. Minsan, okay lang naman mag-daydream. Diba? Normal naman yan, mangarap ka. Pero yung parang nagdudwell ka na sa pangarap mo, tapos hindi ka na nakaka-function. Sa mga kabataan, minsan sa Roblox, ang ginagawa nila, nag-create sila ng sarili nilang mundo. Pero kapag kumaring nandun na sila sa realidad, sa classroom setting, mapapansin ninyo, napaka-isolated na nila. Pero pagdating ko sa Roblox, magaling silang socialize, di ba? O ML na lang eh. Naglalaro ko ML. Pagka ML, nagdadaldan yung mga bata. Ang hilig mag-chat habang naglalaro. Pero pagka nakikita mo sila dun sa personal, andun na lang sila sa cellphone, hindi na sila nakikipag-interact doon sa malapit sa kanila. Yun yung sinasabi nila, yung technology makes us closer to those who are distant from us, but farther from those who are within our reach. Yan. Yun. Kasama na rin doon yung feeling disconnected from yourself or others. Ito, nakakaramdam din ako nito minsan din. Kasi minsan, nag-uusap yung mga nag-chismisan yung mga office mate ko.
Biglang magugulat sila, baby. Wala na, naka-ano na lang ako, naka-space out na lang ako. Kasi minsan, ayaw ko yung pinakikyan din yung gusto ng sinasabi nila. Or minsan talaga gusto ko na lang tahimik. Pero ang pinakamalala niyan is, yung normal na magkakasama kayo, pero talagang kumakalas ka na. Nag-isolate ka na. Kasi ayaw mo na lang kung ginagawa nila. Although, hindi naman ibig sabihin na yung tawag dyan, sila na lang na sila kasama mo. Okay lang din naman makipag-mingle ka sa mga bagong tao, syempre. Kasi kahit pa paano na-hone yung personality. Pero yung tipo bang ayaw mo na sa tao, karaniwan ng mga pasyente namin napapansin, nagkukulong. Ayaw lumabas. Or kung lumabas man, mag-isa lang sila, ayaw nila na kasama, lakad na lang sila ng lahat. Yan. Sige. Next. Hypersensitivity to light, sound, or smell. Pagka nakaamoy ng usok, nininervyos na kala, may sundo. Diba? Pagka matutulog ng patay ang ilaw, biglang lumiwanag, akala nila may sundo sa labas. Nakakaano siya, alam mo yung pakiramdam na bigla kang natutulog at bigla kang gagawin. Yun. Loss of interest in usual activities. Ano ba yung mga gusto mong gawin doon? Tapos wala ka ng gana. Parang bakit? Ano nangyayari? Meron ka bang bagong hobbies? Pero meron din mga tao na gusto, ito, uso ngayon ang mga pagtatanim. Tanim ka ngayon, bukas, usong pag-bake ka naman. Diba? Minsan, tawag doon, masyado kang engaged doon sa mga bago. Gusto mo lahat, yan. Mood swings and exaggerated emotions. Karaniwan to sa mga bipolar. Minsan, saya-saya na yun. Mamaya ngayon, lumilipat din kamay na nananapak na. Yan, meron yung mga yan. Performance issues at work, school, or relationship changes. Then yun yung mga, may mga na-study ako, karaniwan mga bata. Bago pumasok ng school, masigasig mag-aaral, lagi pumapasok. Nabuli, ayaw na pumasok. Nabuli, bumaba ang grades. Nabuli, nang bully. Kaya importante na i-check natin yung mga anak natin. Trouble sleeping. Yan. Pero kasi karaniwan sa mga matatanda, minsan kumigising sila ng alas 3. Pero yung meron ng mga kaibigan na galing ng duty, 10 to 6, 10 ng gabi, 6 na umaga. May pagdating ng bahay ng alas 7, hindi na makakatulog hanggang mag-duty na naman kinabukasan. Yun pala, may problema. Hindi nila matukoy. Tapos meron pa sila ng mga episode na, ma'am, hindi ako makatulog, pero mula alas 10 hanggang alas 5, umiiyak ako. Hindi ko rin ako maintindihan bakit. Self-harm or thoughts of suicide. Yan. Minsan kasi ang problema, nakikita na natin yung mga red flags, pinagpapabukas na natin. Nagkaroon ako ng experience. Ma'am, baka po pwede po magdala ng pasyente sa ER. Bakit? Yung kapatid ko po kasi, na tumulong na sa kwarto. Sabi niya. Sige, sabi ko, ganito, kung nagpupulong po sa kwarto, huwag po ninyong lilibanan, huwag ninyong iiwan mag-isa. I-endorse ko lang po kayo sa ER, punta na po kayo noon anytime. Sige. Ma'am, di po ako makapunta kasi, sabi ng anak ko ganito, sabi ng anak ko ganyan. Tabo pa rin eh, ayaw pa rin nilang i-acknowledge na may problema. Sabi ko, ma'am, kahit dapat minomonitor nyo yan. Hindi nyo na dapat pinagpupukasin kasi nagpupulong na sa kwarto. Na daw eh, kumbaga parang nakita nilang naghawak na ng tubig. Wala bang 24 hours? Kasi nga, gusto nila ipagpabukas. Wala bang 24 hours? Dinala nila sa ibang ospital. Binigyan lang ng pampakalma ito eh. Umuli na lang interview, nag-text na naman sa akin, dalhin nyo na. Nagsusumbang pa ako sa dawan kasi nga, merong association, sa association namin, nag-text siya ng alas 8, umaga. Akala ko all the way papunta na. Nagsabi,
Ma'am, pumunta ng CR. Sinundan ninyo, hindi. Pagbukas, nakabitin na. Patay. Sinabi ko